Good morning, good evening, and good afternoon. So kung anong oras nyo man itong pinapanood, welcome. Ned here from Taste Right PH. Welcome guys, and Charles here from Taste Right PH. 500 subscribers na kami, and thank you guys for watching and subscribing to our YouTube channel. Salamat sa inyong suporta at gaya ng aming naipangako. Siyempre, meron kayong pamimigay na classic helmet. So, paano nga ba manalo? Tama, we have 3 easy steps para makasali. Alright, so unang-una, kailangan mag-like sa Facebook page namin at syempre, mag-subscribe ka sa YouTube channel namin na Taste Right PH and make sure may screenshot mo na nakasubscribe ka sa amin. Step 2, so i-share sa inyong Facebook timeline ang kahit anong napanood na video, of course, ng Taste Right PH na may caption na hashtag Taste Right PH. Step 3, gamit ang comment section sa video na ito, ay tag mo na rin ang tropa mo, 3 tropa na may Facebook, at i-share mo na rin yung screenshot doon na pinascreenshot namin kayo na subscribe sa aming YouTube channel bilang katunayan. Ayun, so abangan nyo ang announcement namin sa July 30 and magla-live kami sa YouTube channel and Facebook page namin at gagamit kami ng lehitimong raffle picker para mapili ang mananalo. Yan. Siyempre, kapag binapili ng aming comment picker, ay sisiguraduhin namin sumunod sa lahat ng 3 steps na binanggit namin kanina. Pag hindi ka sumunod doon, tapos ikaw ang napili, ito ay magiging default at mamimili kami ulit ng bago. Ang raffle na to ay libre, so wala kayong kailangang bayaran. So sagot namin yung shipping fee. Yes, sir. And kahit nasaan kayo sa Pilipinas, pwede kayong manalo ng classic yung helmet. Lalo na kung kayo, classic motorcycle. So bagay na bagay. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sali na! Sali na! So nandito kami ngayon and mag-uusap kami ng kung ano-ano about sa Cafe Racer. Yeah. And kung paano kami nag-start on our Cafe Racer journey and classic motorcycle. So yun. So first question, pre. What got you into motorcycle ba? Yung question, paano ako nahilig sa motor? Well, kasi, yung motor kasi ano yan parang for me close to flying. So, wala kang iisipin kundi yung gas mo para balanse ka lang. Pantanggal stress. Tsaka, ayun nga, close to flying yung pagmumotor. Then, sobrang stress reliever. So noon pre, naalala ko meron kong di ba? Nag-build ka ng CB110 ba yun? Oo, 110 lang. Yun yung first mo na classic motorcycle na naalala ko. Tama. Ano yun? Bumili ako ng CB, may idea lang ako paano mag-clutch, pero hindi ako marunong. So binili ko siya, ginamit ko na rin para matuto ako. Then after nung mahusay na ako magpaandar, pina-customize ko na. Kay Kamote pa sila nun. Pero upshift na sila ngayon. And then afterwards, kay Wild. Okay, nice. Then, yun yung first bike ko. Then, after yun, binenta ko. Tapos, nung pagbenta ko, kayo naman ang bumili after ilang years. Actually kami. So, which is, eto na. Ito na. Ikaw ba? Paano ka nahilig sa pagmumotor? Actually, ako naman, before kasi, wala naman kasi ako talagang knowledge about sa motorcycle. So, hindi rin ako mahilig talagang wala akong hilig sa motorcycle. So, ang bala ko nga dati bilhin is mag-scooter dapat ako. Dapat nga magkiklik ako nun actually. Nasakto ako. May nakita ko sa kalsada na Cafe Racer din. No? Ganda. Iba-iba yung itsura niya talaga. Tsaka parang bira kasing makita ng Cafe Racer sa kalsada. That time, konti pa lang talaga. So parang pag nakita mo, ibang-iba talaga siya sa So yun, parang naisip ko nag-research ako ng mga about sa Cafe Racer and ano bang budget or kung ano bang magandang first project bike for Cafe Racer. And nakita ko nga to yung Kiwi CR152. So napaka-budget niya. And at magkano the same siya time, that time? Ito actually nasa 62 ata. Dati, 2020? Mga ganun. 2020. Around that year. Hindi, actually nag-58 nga yun dati. 56 lang siya dati. Before. Sobrang mura niya talaga. Nung nakuha ko siya, nasa 62 na siya. So, ayun.
pagkabili ko nito, 1 week after pa lang, pinamodify ko na talaga lahat. Kasi yun yung yun yung purpose ko kaya ako bumili ng cafe racer, di ba? So, ayun. Kanino ko na-modify? Kay AJ. Kay AJ. AJ Retro. So, sa taga Dasma pa sila nun. Wala pa sila sa Silang. Ayun, so pina-modify ko talaga agad. Yung modification mo, ano bang, kasi may mga klase yung cafe racer eh. Actually, classic bike siya. Tapos under nun, may cafe racer, scrambler, brat. Anong bang sinusunod mo dito? Ang pinaka main goal ko naman talaga is cafe racer. Pero ito kasi yung build ko. Sasabi ng iba, parang na siya, brat. Actually, ganun, tama diba? Naman. So, siguro sa upuan, pero parang kasing same lang naman yun. So, ayun. Basta ang gusto ko lang kasi, pinaka-nastigan ako, yung handlebar na ganito, which is clip-ons. Kasi ito yung talagang cafe racer look, di ba? Totoo. So, dun talaga ako pinaka-nahook sa mga ganyan na clip-ons. Though talagang tiis-pogi ka talaga kasi sakit sa likod, pero wala eh. Kung yun yung gusto mong itsura, syempre, yun yung susundin mo. Pero additional trivia lang. Kaya, the more cafe racer is, kaya siya tinawag na cafe racer kasi back then, yung time nang nauso pa lang yung mga motor na wala pang classic, wala pang cafe racer. Ano yan? Parang nagre-racing sila from one cafe to another cafe. Then kaya ko naisip yun kasi clip-ons, di ba, aggressive. So, pag the more na aggressive yung stance mo, yung aerodynamics, mas bibilis. So, yan ang preferred nila back then. Yeah, so, ito na siya ngayon. Ito na yung somewhat na bagong mukha ng cafe racer. Pero, napapanood ko dati sobrang dapa sila eh. Sobrang aggressive nung style. And usually, parang, hindi ko alam kung may clip-ons na nun, pero aggressive talaga yung tsura nila. Well, back then naman kasi, hindi pa kasi talaga, develop yung comfort ng motorcycle. Or built for racing kasi yung talaga. Yung safety as well ng wala. Motorcycle. So, more on aesthetic looks talaga sila. And speed. Dati, yeah. And speed. So, yung cafe racer talaga, dati, build talaga siya for teenagers. So, yun yung parang target audience nila. Teenagers. Bali, nung na-build mo pala to, ilan taon na sa'yo to? Actually, 2 years na to. 2 years na sa akin. Kamusta marami kasing nagtatanong din sa taste ride natin, sa group. Actually, dami yung questions. Legal pa ba to? Nare-rehistro? Ayun, kamusta naman? About sa rehistro, makwento ko lang. Nung first time ko siya marehistro, wala akong naging problema. So, for some reason, hindi rin siya ganun chinek kasi. So, parang pinirmahan lang, ganun. Tapos na. So, okay na, yun. Yun yung first time? Yun yung first time. So, lately lang, kakaparehistro ko lang actually last month. And for some reason, again, nasita yung natin, yung side mirror natin. Which bar is end lang. Bar. So, syempre, hindi daw yun yung standard. So, pinapabalik sa akin yung standard na side mirror. Kaso, nabenta ko na. Ayun. Kaya ka naghahanap ng nakaraan. Ang nangyari, naghanap ako ng standard na side mirror, which is, syempre, alam natin yung standard, di ba, which is nandun. Tapos parang, ganun. So, ayun, eksakto. Yun nga, meron tayong extra. Meron kong extra, di ba? Yun muna yung ginamit ko. Yun nga, ang sagwa. Hindi siya pero wala at least na-reason natin. Hindi mo sinabi kung bakit or so walang explanation. Basta sinabi lang na hindi yun yung standard. And pagkakaalala ko naman or nabasa ko na for some reason legal naman yung bar end side mirror. So not sure kung depende lang talaga siya sa branch LTO or pwedeng ganun. Although yung sa batas. Ngayon nga. As long as hindi siya subjective. Meron kasi tayong yung sa LTO nga. Basta lalagay mo na lang, no. Lalagay niyo na lang yung mismong ordinance sa LTO. Legal nga siya based sa pagkakaintindi namin.
Basta functional. Basta functional siya and hindi pang aesthetic lang. Wala rin sinabing nakasulat na kung anong diameter. size, wala. Basta functional na side mirror. Though, based on my experience naman, nakapag-clip-on ako dati, compared yung sa mga nakalagay dito na maikli, mga short stem, dun wala akong makita compared sa clip-on na side mirror. Mas functional yung clip-on sa akin na side mirror kaysa sa mga short stem. So, hindi ko rin maintindihan bakit hindi na-register to. So, for me naman, actually, wala akong problema in terms of view. Noon, syempre, kasi dati nakababa to dito. So, yun talaga wala akong makita. Kaya ang ginawa ko, tinaas ko na lang siya. So, ayun. Well, functioning na. Wala namang problema. Buti nga, hindi ko alam. Baka next time na magpa-register ako. Tambucho naman, no? Tambucho naman yung sitay. Sa Bulao talaga. Pero for everyone, kung hindi nyo napanood yung unang video na regarding sa motor ni Charles, naparehistro niya to. Ito na yun, no? Unang beses, saka pangalawa. So, simula noon, yan na yung build na yun. Napalitan, modified na. Yung upuan, putol na, clip-ons na, malaki na yung gulong. Lahat, makina na lang natira, tsaka tangke. Technically, gano'n, tsaka tinidor. Naparehistro siya. Yep. So, kung sa mga nagtatanong dyan, kung legal ba to or pwedeng marehistro? Well, kung legal to, yes, legal pa rin siya. Kung nare-rehistro, yes, then. Though, ingat lang kayo sa number one, dun nga, based on our experience, sa side mirror. Ayun. Siguro, ang gawin nyo, magbaon na lang kayo ng standard siguro. Kung sisitayin yung side sisitayin yung clip-ons. Pero, syempre, secondly, sundan natin yung tama. Batas. So, again, functioning, mas okay kung functioning. Siyempre, hindi na rin ako naipagtalo kasi baka mas tumagal ako doon. And mas madami silang masita sa atin. Kaya, ayun. Pabalik-balik na lang ako. Bale, ano mo to, no? First bike mo to? Itong first bike natin to. Itong first cafe racer natin. And then, if ever, ano bang balak mo dito? Benta? Bili ka big bike? Para sa akin, hindi ko to ibebenta. So, for keep to sa akin. Balak ko pang talagang, which is, pag ganito na mga klaseng motor maintenance lang naman tayo. Since carb type kasi, madali lang talagang i-maintain yan. So, kayang-kayang tumagal nito. Basta, alaga lang ay sa linis and maintenance. And balak ko pa siyang ipamana sa mga anak ko. Ilang panganay babalak mo? Ha? Ilang panganay? Mga ano lang. Rachel? Mga lima lang. Pero kung 4 tips do, may balak kang mag-upgrade. Ha? May balak ka ba mag-upgrade na big bike? Syempre. Anong plano mo? Big bike, syempre. Ang gusto ko talagang cafe racer na big bike, syempre, Triumph, Truxton. So, solid talaga yun. Talagang pinapangarap nating bike. So, cafe racer yun. So, true. Ganda talaga lang. Nasubukan natin yun, di ba, sa nung na ano lang. Makina Moto Show, no? Oo. So, ang ganda, grabe, ang gaan. So, kung gusto yung makita ko, nagulat ako. Anyway, Makina Moto Show, kung gusto nyo makita ko anong itsura namin sa Triumph, so panoorin nyo yung video na pinost namin recently. Ano yun? Wala, may nadaanan ata kung ano. Kala ko may lilipad dito eh. Saan na tayo ulit? Sa Triumph as a motor show. Solid yung ano doon. No? Solid yung mga nakita namin cafe racer. Yun talaga. Truxton, no? Yun. Yun ang pinaka number one na gusto kong sa'yo. Mapasakin na big bike na cafe ako yung racer. Bobber eh. Ganda Gusto talaga. yung Bobber, 1200. So, hindi kasi ako more on sports bike. And actually, wala mang sa sports bike na nagagandahan din naman ako. Pero iba talaga yung tindig pag nakakita ako ng cafe racer na big bike. Timeless na kasi siya eh. Oo. Wala ka ng question sa design niya. True. Kaya kahit gaano pa yung katagal, isipin mo yung mga CB650, CB1000, pinipilit nilang maging classic pero new tech na. So ibig sabihin, ganda talaga yung design ng Tama naman. classic motorcycles. Triumph, hindi nagbabago ng design. Yun talaga yung
pinaka ano yun, no? Changes. Classic look talaga. Classic look talaga. Nakita kong motorcycle. And then may mga bagong player ngayon na brands that minsan China or minsan ibang brand. Actually, yung India, Bajaj naglabas din. Classic looking, katulad ng yung sa collaboration nila with Triumph, yung Bajaj, yung Speed 400. Nakita ko yung diba? Bajaj. Classic looking, mukhang luma, pero nilalabas pa rin nila. Ganun kaganda ang classic. Then, besides sa Triumph, wala ka ng ibang option. Kung hindi issue ang pera. anong bibilin mo na motor? Kung hindi issue ang pera? Oo. Kung wala, may pambili ka ng kahit anong motor. Yun pa din. Ayun pa, yun na yun. Alam mo, mag-BMW ka. Ako din eh. Ako, R90 eh. BMW R90. Hindi, maganda rin ang Boxer engine. Actually, sa BMW, ang gusto kong BMW yung R100. Yung classic din. Yun talaga. Kaso, wala na kasing nun eh. Brand new nun eh. So, parang more on mga na-build na kasi yung mga Wala bang nilalabas? O kaya yung yung 1000 RR. Yung tama ba? 1000 RR ba? Yung sports bike. Ganda nun, pre. Maganda. Ganda. Kaso sports bike. Sports bike, Baka hindi di ako ako trip. maano eh. Pero yun, yung R-series nila. Pero kung tayo, parang close to reality for now, na siguro sabihin nating budget, na at least big bike na siguro para sa akin is yung Bristol 400. Na-classic din. Oo, na-classic. Kasi yun yung yung para siyang knock-off ng Truxton eh, no? Yung tangke nila same na same. Parehong-pareho. Yung kurbada din, no? Same na same sila ng itsura. Yun yung para sa akin, pinaka parang abot kamay for now. Yung sinakyan mo dun sa Makina Moto Show yung CLC. Sakyan kita. Sige, tara na. Yung CLC, anong brand yun? Yung CLC Barber. Anong brand yun? 450. CLC, CF Moto. CF Moto. Yun. Okay din yung for beginner bikes. No? Magkano yun? 286? Kung, less than 300. Kung gusto mo ng comfort, yun, okay yun. Ang gaan nun. Oo nga, mag-gaan nga. Pero gusto ko talagang Cafe Racer. Tindig ng Cafe Racer. So, walang mga pagbago ng isip ko. Cafe Racer talaga ang pinakagusto ko. Ikaw nga, kumuha kang Cafe Racer, sasakyan ka. Putang ina. Tawag dito. Madalas ka bumabiyahe gamit to. Ito daily mo, no? Oo naman. Mga datas dati na inaangkas mo pa siya, girlfriend mo? Oo, naangkas ko pa siya. Nung stock po. Sa bagay. Mga 1 week lang. Pero after nung time hindi, na kahit naman ngayon naangkas ko naman. Pero hindi na pang long ride kumbaga. Tama. Kasi sumasahid kasi yung gulong. Actually. So yan, madami nagtatanong kasi kung pwede ba mag-angkas. So para sa akin, pwede pa naman. Kaso, hindi pang long ride. Oo. Mabagal lang din. Oo. Kasi pag maglo-long ride ka, ang sakit na ng likod mo. Ang sakit pa ng likod ng kasama mo. Tama. Pero saan kayo hindi siya comfort for for long ride nga. Hindi, tsaka may angkas. Hindi siya built kasi for OBR. Pero saan kayo nagpupunta? Or kahit saan kayo nagpupunta? Kami ng girlfriend ko. Mga kapihan, kainan. Kahit ikaw lang. Puntahan kita eh. Ito actually, dami na rin kung saan. So mga cafe spots, syempre kasi, sarap kasi mag-ride eh, no? Pagka... Oo, naman. Alam mo yun, ang daming may papatingin sa'yo. Uy, ganda nun ah. Parang sarap sa feeling. Actually. So, ayun, saan ba tayo nakakapunta? Or bigay ka ng mga marerecommend mo. Or pwede. Ayun, sa Missy lang, mayroon maganda doon. Upland, yun. Maganda. Sa Michelle? Oo, sa Michelle. Upland, maganda doon. Actually, alas 12 ata yun bukas eh. Oo. Kung gusto yung masarap na cafe, malapit lang dito sa Las Piñas, sa BF Parañaque, sa Masa, okay doon. Yung Masa na yan, ano yan eh, meron yan sa La Union. Oo, sa La Union actually. Doon tapos lately, nagkaroon sila ng branch dyan. Well, Thank you, Masa, nagkaroon ng branch. Hindi namin sure kung sa La Union ba yan nag-originate, pero at least meron na malapit sa La Union ata talaga siya nag-originate.
Pero masarap pa rin kahit yung brunch dito na try namin pareho. Okay naman. Pareho lasa. Sobrang thankful talaga nung nagkaroon sila ng ano dyan, ng brunch. And dagdag ko na rin, additionally, kung motor, paano natin ko-collect sa motor to? Kasi lagi silang walang parking. Kasi masarap yung food nila. Pero pag naka-motor kayo, lagi may parking no? Yung Tablo. Sa Tablo. SM, sa Parañaque, dito sa BF Resort. Actually, kahit yung sa QC mahirap yung parking. Pero pag naka-motor, madali mag-parking ng motor Tsaka lang naman, sisingit mo lang yun Tsaka yung kainan na yun, the best for its price. Siya. Sobrang sulit. So, ayun. Dito sa BF, actually, madami naman dito sa BF So, kung taga BF kayo, ang dami dito. Paikot-ikot lang kayo dyan. Saan ba ito yung pinaka-malapit dito? Izu Coffee. Tambayan din naman yan. Tambayan din ng mga classic dyan. Sa ano pa? Mr. Suave. Suave. Kaso hulaan nyo lang kung kailan magbubukas. Bale, ayun. So kung nakita nyo yung mechanics kanina, again, gusto namin magpasalamat sa inyo for 500 subscribers. At ang dami, masyadong mabilis yung huwag na kayo mag-subscribe. Huwag nyo gawin yun. Masyadong madami, hindi namin mabilang. Joke lang. Pero salamat sa inyo. And patuloy lang yung pagsuporta. Pindutin nyo lang ng pindutin kahit huwag yun ang panood. Joke. Panoorin nyo, mas okay yung watch hours Pero again, thank you. And kung gusto nyo ulitin yung, actually, pwede nyo ulit-ulitin yung, yung mechanics para manalo kayo. And legit yun, kung saan man kayo sa lupalop ng Pilipinas, naabot ng delivery, papadala namin yung motor pag kayo nanalo. So, ikaw, hindi ko ba sabihin sa kanila? Ayun, gusto ko lang din magpasalamat sa inyo guys, sa mga nanonood din nagsusubscribe sa YouTube channel namin. So, sana patuloy pa rin kayong Anong patuloy? Tuloy ng ano? Hindi ko nag-iisip ako sino makakatulog. Tuloy ng... patuloy yung Buset! Sabihin mo. Sumuport tayo. Okay na, wag mo na Okay na yun. Patuloy support. Ano ba? Yun Then, kung may mga question kayo pala, leave it in the comment down below. And, ayun, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Cheese. Kain tayo. Tara! Tara na!